Umiikot ang kwentong ito sa isang maawaing psychologist na nabago ang buhay nang makatanggap ng madamdaming sulat mula sa nag-aalalang ina. Nilakbay ni Dr. Grace ang isang malayong lugar, naniniwala siyang magagamot niya ang batang nakasaad sa sulat at maibabalik sa kaayusan ang pag-iisip. Sinalubong siya ni Maria, ang katulong, at sinabing gustong niyang makita ang batang si Martin. Nakilala ni Grace si Enrique, ang ama ng batang si Martin, ngunit pinauuwi na lang siya nito. Nagkataong sa susunod na araw pa ang dating ng tren, kaya't pinayagan na siyang makita si Martin. Sinamahan ni Father Antonio si Grace kay Martin, at sinabing patay na ang ina at siya daw ang pumatay. Pina-explain ni Grace ang pangyayari kay Martin. Espacio, Martin! Martin! Hindi dapat isiniksik sa utak ni Martin, na siya ang pumatay. Ang puna ni Grace kay Father Antonio, kumalat na ang tsismis na si Martin ay nasa niban ng masamang espiritu, dahil sa mga salot at sakit na dumadating sa baryo. Sagot naman ni Father, pero ayon kay Grace si Martin ay may sakit sa kaisipan na pwede pang magamot. Sinabihan naman ni Grace si Enrique na ilipat si Martin sa ibang lugar, namatay ang kanyang mga alaga, at pati mga hayop sa karatig lugar ay napeste, at isinisi ang lahat kay Martin. Pumunta si Grace sa simbahan, sinalubong siya dun ni Padre Gavino, at sinabing galit sa kanya ang mga tao at kay Martin dahil siya daw ang salot. El maligno! At sa sinabing yun ng pari, kinastigo siya ng mga tao, na sinamantala ni Gavino upang sirain ng husto si Dr. Grace. At nilatigo siya ng paring malupit, mabuti na lang dumating si Enrique. Dahil sa pangyayaring yun, nahulog ang loob ni Grace kay Enrique. Samantala may nagsunog ng kwadra, pumasok si Enrique at doon ay may pumalo sa kanya. Pinigilan ni Grace ang pangahas pero hindi niya kinaya. Binalingan nito si Martin, at akmang papaloin din. Tinignan siya ni Martin ng matalim, at bumagsak sa kanya ang nasusunog na kahoy. Niligtas ni Grace si Martin at Enrique sa nasusunog na kwadra. Dinala ni Enrique ang bangkay ng pangahas sa simbahan. Samantala nagplano ng pagsalakay si Padre Gavino kila Enrique, nagtago si Grace at Martin. Ngunit naabutan sila ng mga taong bayan, pinapaalis na siya ng katulong ni Enrique. Hindi na kinaya nila Grace ang dami at lakas ng mga tauhan ni Gavino. Nasukol nila ang walang laban si Martin, na siya naman talagang gusto nilang patayin. Dumating naman ang kabalyerong Enrique, duguan sa pakikipaglaban, ngunit handang ipaglaban ang pamilya. Papa! Sinugod naman ng mga walang awang tao si Enrique at pinagtulungang igupo. Tutulungan sana siya ng isang kawani ni Enrique, binaril naman ito Gavino at nasunog. At eto na si Padre Gavino, at babarilin na si Martin, tumingin ng matalim si Martin na galit, at pinutok ang baril, ngunit kay Padre ito tumama. Sa kabutihang palad, buhay pa naman ang Enrique at nagyakapan silang mag-ama. Naiyak si Grace sa eksenang ito ni Martin at Enrique. Natigok na rin ang Padre Gavino na gumawa ng kaguluhan at intriga sa kanila. Dumiretso sila sa estasyon ng tren, nagpahinga saglit, at nagpasya si Grace na isama na si Martin sa pag-alis sa lugar na yun. Sa pahintulot ni Enrique, nilingon ni Martin ang ama, waring nagpapaalam at sumakay na sila.